Magandang araw mga mag-aaral. Tayo po ay magbalik-aral sa Filipino para sa darating nating pagsusulit. Ito ay ang second post-test para sa second quarter. Makinig po ng mabuti. Ating alamin class ang panghalip at ang mga uri nito. Ang panghalip, ito ay salitang humahalili sa pangalan. Ito ay may 4 na uri. Ang mga sumusunod ay ang panghalip na panao, pamatlig, panaklaw at pananong. Atin muna alamin class ang panghalip panao. Ito ay panghalip na humahalili sa ngalan ng tao. Ito ay may iba't ibang panauhan. Halimbawa, sa unang panauhan at ang kailanan, sa isahan, tulad ng ako, akin, ko. Sa dalawahan naman, kami, namin, amin, atin, natin, tayo at kita. Kapag maramihan, tulad ng mga salitang halimbawa ay tayo, atin, natin, namin, at kami. Sa ikalawang panauhan naman, at ang kailanan tulad ng isahan, ikaw, iyo, mo, at ka. Kapag dalawahan, inyo, ninyo, kayo. Kapag sa maramihan naman, kayo, inyo, at ninyo. Sa ikatlong panauhan, kapag isahan, niya, kanya, siya. Sa dalawahan, tulad ng mga salitang sila, nila, at kanila. At ganun din sa maramihan. Mga mag-aaral, lagi po natin tandaan, kapag nasa unang panauhan, ang tinutukoy nito ay ang taong nagsasalita. Sa ikalawang panauhan naman, ang tinutukoy nito ay ang taong kausap. At ang sa ikatlong panauhan naman, ang tinutukoy nito ay ang taong pinag-uusapan. Ibig sabihin, malayo sa nagsasalita. Panghalip pamatlig. Ito naman ang panghalip na humahalili sa ngalan ng tao, bagay, at iba pa na itinuturo. Halimbawa, sa unang panauhan tulad ng mga salitang re, ganito, ganire, nito, nire, dito, dine, at heto. Sa ikalawang panauhan naman, tulad ng mga salitang iyan, niyan, dyan, hayan, at ganyan. At sa ikatlong panauhan, iyon, hayon, ganoon, niyon, at doon. Lagi po natin tatandaan mga mag-aaral, sa panghalip pamatlig kapag nasa unang panauhan, ang tinutukoy nito ay malapit sa taong nagsasalita o hawak ng taong nagsasalita. Sa ikalawang panauhan naman, ang tinutukoy nito ay may distansya o may kalayuan kunti sa taong nagsasalita. At sa ikatlong panauhan naman, ang mga tinutukoy nito ay malayo sa taong nagsasalita. Panghalip panaklaw. Ito ay sumasaklaw sa dami o bilang ng mga pangalang tinutukoy. Halimbawa, lahat, madla, alinman, kapwa, kailanman, at marami pang iba. Sa panghalip pananong, ito ang panghalip na ginagamit sa pagtatanong na maaring tungkol sa tao, bagay, lugar at pangyayari. Tulad halimbawa, kapag isahan, ano, alin, kanino, at sino. Ibig sabihin nito, isa lamang ang tinutukoy. Kapag maramihan naman, ang mga salita ay paulit-ulit tulad ng ano-ano, alin-alin, kani-kanino, at sino-sino. Ibig sabihin, marami ang gusto nais malaman. Ang mga sumusunod class ay ang mga salitang dapat ninyong tandaan. Una, graph. Ito ay isang pagsasalarawan ng mga impormasyon at datos na nakuha ng isang mananaliksik.
Bar graph, uri ng graph na may mga guhit na pahalang o pataas na naglalarawan ng iba't ibang bahagdan ng mga datos. Pie graph, uri ng graph na gumagamit ng pabilog na hugis na may tela hinahati-hating pie. At line graph naman, ito ay uri ng graph na gumagamit ng mga linyang kinakabit ng mga tuldok. Pictograph naman, ito ay uri ng graph na gumagamit ng larawan na kumakatawan sa numero o bilang ng datos. Salawikain o ang Philippine proverb, tawag sa mga pangungusap na nakaugalian ng sabihin at nagsisilbing batas at tuntunin ng kagandahang asal ng tao. Halimbawa, ang bayaning nasusugatan, nag-iibayo ang tapang. Pangalawang halimbawa, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. At ang pangatlong halimbawa, kung ano ang buka ng bibig ay nilalaman ng dibdib. Kapag sa wikain naman, ito ang tinatawag nating Filipino idiom or idiomatic expression. Ito ay isang uri ng pagpapahayag na kusang nalinang at nabuo sa atin gamit ang ating wika. Halimbawa, napanis na laway, ibig sabihin walang kausap. Saling pusa, nang ibig sabihin naman pansamantalang kasali sa laro. Nakahiga sa salapi, nang ibig sabihin ay mayaman. Alright mga mag-aaral, huwag po sana kalimutan ang inyong napag-aralan dahil ang lahat ng ito ay lalabas sa darating nating pagsusulit, ang second post-test para sa second quarter. Maraming salamat sa pakikinig at panunood.